Para ito sa mga taong stress out sa mga buhay nila at gustong mag-relax, unwind. It would mean avoid yung mga toxic people, avoid nyo na yan, toxic situation, toxic job, etc. At yung gustong mag-try ng mga activities noon na hanggang ngayon di pa nila nagagawa. So that means get out of your comfort zone. So kung hindi ka sanay sa change, hindi mag-work to sa'yo. Dapat ngayon pa lang pinaplano mo na as early as 30. Kasi kung ano yung handa mo sa sarili mo ngayon yun ang magiging future mo pagdating ng 50. Welcome back mga ka-beauties and ka-nerds. Andito pa rin kayo nanonood sa amin. Ako si Cass at kasama pa rin natin ngayon dito sa show, si Mr. Ember the Nerd. Wait, teka. Parang ikaw yung host, in-introduce mo ako ako naman talagang host Di pa ako nga ang host sa 50 is the new 30? Okay, alright. Kung sa bagay. Galing mo magpalusot Mada lang sa'yo. Ayaw magpatalo. Talaga naman. And that's what life is all about, mga ka-beauties and ka-nerds. Gumaya kay Miss Cass, di ba? Tawa-tawa lang, enjoy lang sa kanyang buhay. Exactly, mga ka-beauties. At yan ang pag-uusapan natin sa segment na to. Kung natatandaan nyo, mga ka-beauties and ka-nerds, last episode, in-introduce namin kayo sa segment na to, kung saan we will talk about enjoying life to the full at age 50. Yes, magbibigay kami sa inyo ng legit na outline na pwede yung sundan para ma-achieve nyo ang goal nyo to enjoy your life. Tama ka dyan, Miss Cass. So exactly, yun nga. Tinanong ko si Miss Cass last time, paano niya ba enjoy yung kanyang life at 50? At na-maintain yung kanyang looks in spite of her 6 kids. O, di ba? Ganito, Ember. Siguro i-specify muna natin sa mga viewers kung para kanino ba to. Tama ka dyan, Miss Cass. So yun nga, itong program na pinominate namin ay para sa mga taong... Yun nga, para sa mga middle-aged people who turn 50 na... Wait, binalik mo lang sa akin yung task. Okay, ganito mga ka-beauties. Para ito sa mga taong stress out sa mga buhay nila at gustong mag-relax, unwind. At doon din sa mga taong naboboard na sa kanilang current lifestyle at gusto magkaroon ng spice sa kanilang buhay. At yung gustong mag-try ng mga activities noon na hanggang ngayon di pa nila nagagawa. At para din ito sa mga gustong bumata or ma-maintain ang kanilang younger looks tulad ni Miss Cass. Di ba? Pero mga ka-beauties, hindi lang actually ito para sa mga middle age. In fact, it's actually advisable sa mga 30 years old pa lang. Kasi dapat at age 30, you prepare yourself for what's gonna be you at 50. That's true. Dapat ngayon pa lang pinaplano mo na as early as 30. Kasi kung ano yung handa mo sa sarili mo ngayon yun ang magiging future mo pagdating ng 50. Agree ako dyan, Ember. Like sa ngayon, kung stress out ka sa work mo, kasi sa mga previous years mo, you stuck yourself or on that situation. Tama. O kaya naman, kaya hindi ka makasabay sa mga anak at apo mo, sa mga lakaran nyo kasi inabuso mo yung katawan mo. Sa mga ka-nerds at mga ka-beauties natin dyan, we will give you no BS, purely common sense lang, and legit outline kung paano nyo ma-enjoy ang life. So yun nga, last time, tinanong ko si Miss Cass, di ba, kung anong sekreto niya. Simple lang sagot niya, di ba? Balanced diet, regular exercise, less stress. That's correct. Yun lang naman talaga Kung napapansin nyo, ang tatlong yan ay lahat related sa health. Kasi sa health and wellness, talagang nagsisimula ang lahat. That's true. Hindi mo ma-enjoy ang life mo kung may sakit ka. Hindi mo ma-achieve ang goal mo kasi malaking sagabal yung mga nararamdaman sa katawan. Exactly. Real talk lang. No BS. Kaya naman, ito exactly ang dapat nyo gawin para ma-achieve ang objective sa topic na to. Number 1, take care of your health. Ayun, kakasabi lang ni Miss Cass. Yun talaga, yun ang number 1. Number 2, minimize your stress. It would mean avoid yung mga toxic people, avoid nyo na yan, toxic situation, toxic job, etc. Number 3, let go of things in your past. Kalimutan mo na yun and make way for new things in your future. So that means get out of your comfort zone. So kung hindi ka sanay sa change, hindi mag-work to sa'yo. Number 4, try new things, explore, and live your dream. So yun nga, kung may dream ka na gusto mong gawin, gawin mo na, di ba?
don't be a daydreamer. I-stop mo na yan. Maging achiever ka. Kundi ngayon, kailan pa? Number 5, i-reassess mo yung life mo kung nasa tamang path ka pa ba. Mag-contemplate ka sa past mo, but don't dwell on it. Instead, learn from it and apply it in your future. And syempre, of course, number 6, live life to the fullest. Okay, tama na muna yan. Mga ka-beauties and ka-nerds, baka mag-overwhelm kayo. Isa-isahin natin yan as we go along. Yeah. Basta ang unang gawin nyo, sa ngayon, isipin muna kung ano ang lifestyle na gusto nyo sa buhay ngayon. Tama. Kasi alam niyo talaga muna ang gusto mong, yung tipong ano bang gusto mo? Travel ka na lang tulad ni Miss Casso, di ba? O kaya naman gusto mo pure enjoyment ka na ng mga activities or adventure na ginagawa mo. Kaya naman yung kung rich ka, edi mag-philanthropy ka na lang, na nag-volunteer ka na lang sa isang advocacy or a cause. Anything, basta alamin mo muna kung anong lifestyle na gusto mo. Di ba? Yeah, yan ang number 2 homework namin sa inyo ngayon. And then we start our journey together sa next episode. Wait, teka. Binanggit mo yung number 2 homework kay number 1, di mo pa binabangkit. Kasi ikaw na mag-explain noon. Ano ka ba? Alright, sabi mo eh. Alright mga ka-beauties and ka-nerds, ang homework talaga number 1, syempre i-visit nyo ang Facebook page ng 50 is the new 30 at doon namin ipopost ang journey. So doon nyo masusundan. Also, don't forget to comments down below if you have questions sa journey na to. At mag-subscribe kayo sa channel na ito, pati na rin sa bagong dedicated channel nitong 50 is the new 30. And of course, click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na episode ng 50. See you next time mga ka-beauties. Kalimutan mo ang new 30. And of course, click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na episode ng 50 is the new 30. See you later mga ka-beauties. See you later mga ka-nerds. So, okay lang ba sa'yo kahit alcohol ang binigay ko sa'yo? Kasi tubig yung nire-request mo kanina. Sabi kasi alcoholic ka daw, kaya lagi nang nag-prepare ng alcohol. Yeah. So, okay naman. Kung tubig lang yan, ano nga lang. Okay lang.